Wow, hindi yan chismis ha? Hindi, narinig ko mismo sa tagapet. Oh my God! Nandito si Marian Rivera! Okay, nandito na ako kaya mag-pep talk na. This is the first edition of Pep Talk. Every month, we will be inviting celebrities to have a pep talk with us. And this time, we have none other than Miss Marian Rivera! Thank you! Kinabahan ka ba na makausap ang mga taga-Pep? Nag-research ako yung mukhang kayo daw ang kinakabahan para sa akin. Pero bakit ba si Marian ang pinili natin? Kasi we want to start this thing big eh. So we want to start with someone really big, a big star like you. Wow! So yun nga eh, ang segue ko na rin no, na dahil sa kasikatan mo yan, sa layo ng narating mo, maraming umiidolo sa'yo, maraming gustong maging Marian Rivera. So, ano may papayo mo sa kanila? Sa mga Barbie, ina Jillian. Oh, lalo si Barbie talaga very open. Siyempre masaya ako na ang bawat artista talaga may iniidolo din yan eh. Kung ako man yung nasasabi na, siyempre thankful ako doon. At siyempre palagi ko sinasabi, be yourself, mahalin mo yung trabaho mo, at saka natuto na ako. Kailangan kapag artista ka, may malaking responsibilidad ka. Hindi basta gusto mo na yung gagawin mo lang yan. Dapat kailangan mo isipin kung ano ang magiging epekto nito sa mga taong umiidolo sa'yo. Kailangan palaging positive. Pero sa dami ng mga gustong gumaya sa'yo, ikaw pa rin yung nag-iisang Marian Rivera. How does it feel to be the one and only Marian Rivera? The original. Kahit maraming gumagaya sa'yo, may mga dumating. Amo. Siguro Maraming hindi nagtagumpay. Pero kasi it's different eh. It's Marian Rivera eh. Wala talagang makagaya. Siguro masasabi ko lang, umpisa nang tumutong ako sa showbiz, minahal ko yung trabaho ko at kaya ako nandito dahil sa mga nakapaligid sa akin, katulad ng manager ko, magulang ko, at lalo yung mga taong nagmamahal sa akin na inakyat ako pataas. Sila yung dahilan nun. Hindi lang siguro, as artista ako, eto ako, pero naniniwala ako na kahit anong galing mo, kahit anong ganda mo, kung walang nagmamahal sa paligid mo, wala ka. Nabanggit mo rin yung pagiging nasa taas. Ikaw nga sinasabi nila primetime queen ng GMA7. So sa estado mo ngayon, I could just imagine kung gaano ka-hectic yung schedule mo. Kumbaga, konting pahinga lang, di ba? So paano mo na paghihiwalay yung private life mo doon sa showbiz life? O meron ka ba bang private life ngayon? Ay, natuto na ako. Alam ko na kung paano hiwalay ang totoong buhay sa uma-acting lang na isang actress. So, pwede naman, meron naman akong mga schedule na wala akong trabaho na ang ginagawa ko pag wala akong trabaho, nakikipagkita ako kay nanay, kay mama ko, nagbabanding kami. At syempre, may mga times naman na kedong naman ako. Pag-ibig naman, pamilya, pag-ibig, career. So, o, diba? Dapat. Dito naman sa side na to, kakasali rin kami. Sorry. How do you keep yourself grounded, Marian? Dahil marami nagre-remind sa aking mga tao at yan ang thankful ako at yan ang mapagmamalaki kong meron ako. Dahil marami sa paligid ko ang nagpapaalala sa akin kung saan ako nanggaling, sino ang mga taong hindi ko dapat makalimutan at sino ang mga taong dapat kong pasalamatan kung bakit nandito pa rin ako hanggang ngayon. Madami. Kung sisimulan ko sa baba, si Mr. Tuviera, si Tita Malu. So ang dami-dami nila, GMA, manager ko. So lahat ng mga fans club na Marimar pa lang ay nandyan na para sa akin. So, lahat sila hindi ko makakalimutan talaga. Nabanggit mo kanina yung tungkol sa family mo. Can you describe your relationship with your mama, with your mom, sa lola mo, at sa dad mo? Hindi na malingid sa kaalaman nilang lahat na laki ako sa lola. Ganun pa rin yung kung gaano ko pinalaki ng lola ko na bata ako, ganun pa rin ang tingin niya sa akin. Si mama, masasabi ko na mas lalong naging close kami ngayon dahil dito na siyang tumira. Tapos si papa, last year na-meet ko and this year mamimit ko uli siya, makita uli kami. So ganun, everyday may communication at hindi nawawala yan. Pero
yung view mo sa ba yung pagiging separated ng ano? Ay, hindi. Alam mo, dyan ang mga hindi ko alam at ayoko din mag-judge ng ibang tao. Kasi ako, broken family, separated, pero naghiwalay si mama at si papa ng maayos. At naniniwala ako na yun yung naging motivation ko sa buhay. Nangyari sa kanila yan, hindi mangyayari yan sa akin. Pero Marian, sino yung, kasi lola at nanay mo lang nakasama. So sino yung tumayong father figure sa'yo? Si Popoy. Kasi diba, mahirap na walang father figure. Oo naman, pero meron akong mga tito. Okay. Si Papa naman, may communication ako. Siguro ang masasabi ko ngayon na tumatayo talagang parang tatay ko, bukod kay Popoy, si Dingdong. Ah, okay. Nababanggit mo na si Ding Dong eh. Yun ang talagang matagal nang tinatanong ng mga fans eh. Kailan ang kasal? Oo. May ilang years na rin ngayon, diba? So, Alam mo, nakakatawa kasi palagi na lang sa interview, hindi talaga nawawala yung mga questions na yan. Sagutin mo Well, yan. palagi ko sinasabi na ang dami kasing project at bihira lang sa isang artista ang nabibigyan ng ganitong oportunidad na magkaroon ng madaming projects talaga at hindi talaga nawawala ng projects at may mga movies pa na gagawin ako. So sabi ko din sa sarili ko na siguro dadating naman ang pagkakataon na yan. Kasi para sa akin, big deal ang kasal. Pag sinabi kong, oo, gusto ko ikasal, ibig sabihin, kailangan buo yung pagkatao. Hindi lang, ay, love ko siya, ay, kasal na tayo, hindi. Dahil pag sinabi kong, oo, ikakasal ako, buong pagkatao ko, ready ako sa mga consequence at mga dapat kong pagdaanan bilang may asawa. So, kailangan ready ako doon. Sa ngayon, masasabi ko na, meron pang kailangan na mabuo kay Marian Rivera parang maging wife. pero hindi ba consideration yung edad niyo ni Ding Dong? He's now in his 30s, ikaw. 19. Yung edad, hindi ba? Wala naman sa kinoconsider edad yan eh. May mga bata nga na kinakasal na 18 years old pero matured. May mga kinakasal na 35 years old pero hindi nag-work ang relationship. So nasa pagkatao yan. Si Dingdong kasi ang gusto niyang theme sa wedding niya, military wedding. Wow ha? O, ikaw din ba? Handa ka ba na nakakamuflage? Hindi yata. Ano ba yung dream wedding mo? Magko-combat shoes ka rin. Private Benjamin Lampeg. Ako, isa lang, siguro kahit dati pa, isa lang ang pangarap ko na wedding. Basta sa church. Kahit ano pang suot ko dyan, basta gusto ko sa simbahan. Maghago ba to o ano? May gusto ka bang church nang naiisip? Wala pa Sa yung Cavite church. ba? Cavite? Malapit ba doon? Hindi ko alam. Out! Hindi ko alam, pero mali mo pag dumating ang pagkakataon, maisip ko na. Kasi ang ngayon na wala pa naman, mahirap talaga mag-isip at hindi mo talaga maiisip yan. Siguro pag nandyan na talaga at nakalatag na, doon ma-realize kung saan ba ang gusto ko. Marian, ano ba? Kasi syempre pag kinasal ka, may dapat ba ikatakot yung Marianites na baka di ka na makita, Oo, mag-retiro ka mapanood. na from showbiz? Ay, hindi mangyayari yan. Mahal ko ang trabaho ko. Dito ako nakilala. Dito ako minahal ng tao kung sino talaga ako. Hindi ko mawawala sa dugo ko ang pag-arte at pagsasayaw. So kahit na may asawa ka na, okay lang ba kay Dingdong na kayong dalawa na mag-asawa? No choice siya. Kailangan tanggapin niya. Gusto ko ito. No choice siya. Okay. Growing up in Cavite, kasi babaeng Caviteña ka. Oo. Madalas biruan dun Halata ba? Madalas biruan dun eh. Since Ano ba ang lumaki ka sa Cavite, may anting-anting ka ba? Kasi si Ramon Revilla, pinasikat ng Cavite sa mga anting. Anting-anting meron. Ano yun? Anting-anting ko, alam na naman ng lahat. Bilang binuksan ko na ang buhay ko sa lahat ng tao, pinapasok ko sila kung anong mundo meron ako. Meron akong santo niño na binigay sa akin ni Mama. At para sa akin, yun ang anting-anting ko na never na mawawala sa akin. May anting-anting ka ba laban sa mga detractors, mga bashers, Yes. haters, mga ganyan? Kasi Meron! Meron! Ano? Ito lang oh. Hi! Isang malaking ngiti lang. Wala, kasi alam mo, ganito yan eh. Kahit saan ka naman magtrabaho, kahit sa office, sa Yes, school, sa safety showbiz, ka. palagi namang may ganyan. At dapat tanggapin natin bilang mga tao na hindi naman lahat ng tao magugustuhan ka. Pero naniniwala ako na mas maraming tao na mahal ako. At mahal nila ako bilang ako. Pero sa lahat ng mga, siguro, nakabasa ka na rin, nakarinig ka na, lahat ng mga paninira sa'yo, ano yung pinaka-inayakan mo? Iniyakan mo?
Natawa daw ako. Natatandaan mo pa ba? Natatandaan mo ba? May mga- Iniyakan talaga? Oo, talagang nasad Yung ka. hindi totoo na nakaka-unfair. Sige. Kasi syempre nung bago ako sa showbiz, hindi ko naman alam na ito pala yung consequence. Akala ko, aarte lang ako, makikilala ako ng tao. Hindi ko alam na sa bawat hakbang ko pala sa buhay at sa bawat sinasabi ko at kinikilos ko, i-judge ka pala ng tao. Siguro ang pinakamabigat at iniyakan ko nung na-issue na buntis ako. Okay. Kasi big deal. Hanggang ngayon nagsa-surface po, di ba? Hindi nga nung nagsimula ako, nabuntis ako. Tapos nabuntis uli ako. Ngayon nga, buntis na naman ako. Ilan na yung anak mo? Ang dami nila, di ba? Siguro yun, kasi sa pamilya namin, hindi sila aware sa mga ganyan. Kahit ako sinasabi ko, Nay, ganyan talaga ang showbiz. Hindi lahat ng nakasulat sa dyaryo, hindi lahat ng napapanood sa TV, ay totoo. Alam mo yun? Tapos in-explain ko sa kanya, nagkaunawaan na kami na, tigil na. Kaya kahit ako din, kahit si Popoy, naku yan, ayan ka na naman, huwag ka na magbasa, huwag mo na alamin ng kung ano man. Basta alam mo kung anong totoo, kung anong mga nakapaligid sa'yo, okay na yan. Yun ang artista, yun ang buhay ng artista eh. So yun yung reason kung bakit wala kang Twitter, Facebook account. Para hindi na... Oo Kasi bago pa nauso yung mga Facebook na yan, yung mga Twitter na yan, one-on-one ako ni Popoy. Nag-one-on-one kami, ang sabi niya sa akin, siguro mas maganda kung wala ka na lang Twitter account, huwag ka na lang mag-Facebook, para iwas problema, iwas stress para sa'yo, tsaka para mas maging maayos ang lahat. Kasi, syempre, di naman natin maiiwasan. Tao lang naman ako, nasasaktan din ako, napapagod ako, naaapektuhan din naman ako. So, para mas maganda, iiwas na lang ako sa mga bagay na alam kong makakasakit o may mababasa akong hindi ko magugustuhan. Pero syempre, naiinggit ako sa mga Twitter. Sa totoo lang! Si Ding Dong, di ba meron na? Si Ding Dong meron na. Oo, meron siya. Hindi ko na lang ang sasagot for you, no? But anyway, naapektuhan ka pa rin ba sa mga sinasabi ng detractors? Or... To be honest, hindi na. Nasanay na ako at saka sa tagal ko sa showbiz, alam ko na kung paano i-handle ang mga bagay-bagay. Hindi ko sinasabi na lahat kaya ko, lahat kaya kong i-solve, lahat kaya kong i-deadman. Hindi ganun sa pagkakataon. Pero lahat naman may mga taong magko-comfort sa'yo, pwede ka naman magdasal, nandiyan naman yung mga parents ko, yung manager ko, yung mga taong nagmamahal sa akin na nakikita ko na nandyan sila para sa akin. Kumbaga, tao lang, walang perpekto, pero pwedeng maging perpekto kung gagawin mo mas tama at iiwas ka sa mga bagay na masasaktan ka. Pero kami inimbitahan na surprise guest para magbigay sa'yo ng surprise question. Ay, may ganon? Sa totoo lang po, wala akong pinagsisiyan sa lahat ng pinagdaanan ko.